Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama, na sa amin ay nagmamahal, nahabag ka po sa amin na mga lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan. Nung hindi pa namin kilala ang Diyos, si Jesucristo ay namatay na sa krus para sa amin at hinugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo, upang huwag na kaming tumanggapan ng kahatulan at sumpa. At nagpapasalamat kami sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ibinigay mo sa amin, nang wala kaming anumang ginawa. Panginoon, na ginawa kaming mga banal na anak ng Diyos at binigyan kami ng mabiyayang pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ngayon, nais po namin na mabuhay sa natitirang bahagi ng aming buhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Ang mundong ito ay nagiging mas mapanganib araw-araw at puno ng kasalanan. Sa pamamagitan ng aming sariling lakas, hindi namin mapagtatagumpayan ang mga kasalanan ng sanlibutan. Panginoon, mas matibay mo kaming hawakan sa pamamagitan ng iyong salita at makapangyarihang mga kamay. Bigyan kami ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan at gabayan mo kami na mabuhay para sa iyong kalooban sa natitira naming buhay. Patibayin at pangunahin mo kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita at ng Espiritu Santo. Taimtim kami nanalangin na samahan mo ang lahat ng iglesia sa buong bansa, ang maraming mga iglesia sa buong mundo, at ang lahat ng mga kapatiran na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ang iyong salita, biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mapa sa kanila upang matapang nilang maipangaral ang Ebanghelyo at mabuhay para sa iyong kaluwalhatian at kalooban. Kahit sa gitna ng mga pagdurusa at pagsubok, taimtim kaming nanalangin na ingatan mo sila sa iyong masaganang biyaya at kapangyarihan. Amang Diyos na nagtuturo sa amin ang daan na dapat naming lakaran ayon sa panahon, aliwin at baguhin mo kami ng iyong salita, tulungan mo kami na maunawaan ng mas malalim ang iyong salita at ang iyong banal na kalooban sa oras na ito. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang Biblia, Lucas chapter 15. Lucas chapter 15. Lucas chapter 15, verse 1 hanggang 24. Babasahin ko po. Noon, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumalapit sa kanya upang makinig. Ang mga Pariseo at ang mga eskriba ay nagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakain kasalo nila. Kaya't isinalaysay niya sa kanila ang talinghagang ito. Sino sa inyo na mayroong isang daang tupa at mawalan ng isa sa mga iyon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. At kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat at nagagalak. Pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang aking nawalang tupa. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi na ngailangan ng pagsisisi. O, sinong babae na may 10 pirasong pilak na kung mawalan siya ng isang piraso ay hindi ba magsisindi ng isang ilawan at magwawalis ng bahay at naghahanap ng mabuti hanggang ito'y matagpuan niya? At kapag matagpuan niya ito, ay tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na nagsasabi, makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang pilak na nawala sa akin. Gayun din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin. At hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari.
Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain at doon nilistay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain. Sa lupain iyon at siya'y nagsimulang mangailangan. Kaya't pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupain iyon na nagpapunta sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. At siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Subalit nang siya'y matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upang lingkod ng aking ama ay may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upang lingkod. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito at tayo kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. Hanggang dito po. Ngayong araw, nais kong ipangaral sa inyo ang isang paksang may pamagat na ang mga gawain ng tatlong persona ng Diyos na nagliligtas ng mga makasalanan. Ayon sa mga talatang ito. Habang binabasa ko ang Biblia, napansin ko kapag binabanggit ang kasaysayan ng kaligtasan ng isang makasalanan, parehong nilalaman ay binabanggit ng 3 beses sa 3 magkakaibang paraan. Ayon sa masusing pagsisiyasat, naunawaan ko na may 3 aspeto ng gawain ng Diyos na nagliligtas ng mga makasalanan. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Isa sa pinakamahalagang doktrina na pinaniniwalaan natin ay ang 3 persona ng Diyos o Trinity. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, ang 3 persona ng Diyos, hindi ibig sabihin nito na may 3 Diyos, kundi iisa ang Diyos at nahahati siya sa 3. Sa buong Biblia, ang gawain ng Diyos Ama, ni Jesus na Anak at ng Espiritu Santo ay magkakaiba. Nung nasa seminaryo ako, madalas magtanong ang mga estudyante tungkol sa 3 persona o Trinity God. Isa ito sa mga konsepto na mahirap na lubos na maunawaan ng isipan o ng makasanlibutang kaalaman. Paano magiging gaya ng 3 persona ang Diyos? Pero isa pa rin siya. Maging isa pero mahahati sa 3. Maging ang mga profesor sa teolohiya, sa mga seminaryo, ay sinasabi na tanungin ang Diyos kapag nakita na siya dahil mahirap magbigay ng eksaktong sagot. Totoo po ito. Sa pamagitan ng ating sentido común o common sense o ng makasanlibutang kaalaman, mahirap na lubos na maunawa ng banal na gawain ng Diyos. Ang hindi natin malinaw na maintindihan sa mundong ito ay lubos nating maintindihan kapag tumayo na tayo sa harapan ng Panginoon. Sa mga taga-Korinto, chapter 13, sa verse 12, ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung papaanong ako ay lubos na nakikilala.
Hindi natin lubos ang kilala ang Diyos, ngunit lubos na kilala tayo ng Diyos. Kaya nga, sa pagdating ng araw na iyon, ang pagkaalam natin ay magiging ganap gaya ng sa Diyos. Lubusan nating makikilala ang Diyos at ganap natin siyang makikilala gaya ng pagkakilala sa atin ng Diyos. Sa Mateo 17:2, dinala ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa mataas na bundok. Mateo 17:2, nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang muka na tulad ng araw at pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. Biglang nagbagong anyo si Jesus at nagpakita sina Moses at Elias. Nakilala agad ni Pedro na sina Moses at Elias. Hindi sila pinakilala ni Jesus sa pamamagitan ng pagsasabi na batiin niyo sila. Ito si Moses, ang unang propeta ng lumang tipan. At ito si Elias, ang nagpropesiya bilang propeta ng Israel at dinalang paitaas ng karwaheng apoy. Kaya nga paano sila nakilala agad ni Pedro? Nabuhay si Moses 1,500 taon bago si Jesus. At si Elias ay nabuhay ng matagal na panahon na rin. Kaya ito ang naisip ko. Labis siyang natuwa at sobrang saya ni Pedro. Sa pagkamangha niya, nasabi niya, Mateo 17:4, Panginoon, mabuti na tayo ay naririto. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tolda. Isa sa iyo, at isa kay Moses, at isa kay Elias. Paano siya magtatayo ng 3 tolda? Parang gustong-gusto niya roon. Kaya minungkahi niya na magtayo ng tolda roon at manatili roon. Ito ay isang maikling sulyap sa kaluwalhatian ng langit. Sa dulo ng Mateo 16, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mateo 16:28, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Nagpunta si Jesus sa langit, pero hindi pa siya bumabalik. Ang tinutukoy niya rito ay sina Pedro, Santiago at Juan. Kaya sinasabi sa 2 Pedro chapter 1 verse 16, sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Nakita nila ang Panginoon na dumarating sa kaluwalhatian. Paano nila nakita ito? Nakita nila ito nung kasama nila siya sa banal na bundok. At may tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, makinig kayo sa kanya. Ito ang nangyari sa bundok ng pagbabagong anyo. Sandaling ipinakita ni Jesus ang pangitain ng kanyang ikalawang pagdating sa kaluwalhatian sa mataas na bundok. Biglang nagliwanag ang kanyang mukha na gaya ng araw. Ang kanyang damit ay mas maputi na walang sinuman ang makakapagpaputi. Ang pagpapakita ni Moses at Elias ay bahagi ng pangitain ng ikalawang pagdating ni Jesus sa kaluwalhatian. Kumakatawan sila sa 2 saksi na magpapakita sa pagbabalik ng Panginoon. Sinasabi sa unang Tesalonica 4:16-17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at sa gayon makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Ipinaliwanag ni Jesus na sa kanyang pagbabalik may 2 uri ng tao. Ang mga taong namatay ay babangon kay Kristo at ang mga taong nabubuhay pagdating niya ay biglang babaguhin upang salubungin siya. Sina Moses at Elias ay kumakatawan sa 2 saksi.
na nagpapakita ng dalawang uri ng tao na sasalubong sa Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating. Nanatili sa ilang si Moses sa loob ng 40 taon na tinatanaw ang lupain ng Kanaan. At sa huli, nakarating siya sa hangganan ng Kanaan, ngunit hindi siya nakapasok. Namatay siya sa bundok ng Nebo at kinuha siya ng Diyos. Si Elias ay hindi namatay kundi dinalang paitaas sa langit ng karwahing apoy. Binanggit ng Biblia ang dalawang tao na hindi nakaranas ng kamatayan kundi dinalang paitaas sa ganitong paraan, sina Enoch at Elias. Kumakatawan si Moses sa mga banal na muling mabubuhay na magpapakita sa pagbabalik ng Panginoon. At si Elias ay kumakatawan sa mga babaguhin at sasalubong sa Panginoon sa kanyang pagdating. Kaya nga sandaling ipinakita ni Jesus ang pangitaing ito sa kanila. At gusto kong ipaliwanag kung paano nakilala ni Pedro na ang mga taong iyon ay sina Moses at Elias. Tayo rin ay luluwalhatiin na may maluwalhating katawan gaya ni Jesus sa kanyang pagdating. Sinasabi sa unang Juan 3:2, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Tayo ay magiging katulad niya. Ang ating mga katawan ay babaguhin gaya ng katawan ni Jesus. Sinasabi sa Filipos 3:21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Pagdating ng Panginoon, ang ating hamak na katawan sa lupa ay babaguhin at magiging maluwalhating katawan. Mas maluwalhati at mas maganda sa mga anghel. Gayun din naman, hindi lamang ang ating katawan ang magbabago, kundi maging ang ating mga kaalaman ay magiging ganap gaya ng pagkakilala sa atin ng Diyos. Kaya sa oras na iyon, hindi lang natin makikita ang Panginoon, kundi makikilala rin natin ang mga taong gaya ni Moses, Elias, Abraham, ang dakilang apostol na si Pablo, si Esteban, na diakonong nangaral ng Ebanghelyo at naging martir dahil binato siya hanggang mamatay, at iba pa. Magiging kawili-wili yun. Hindi na kailangan ng pagpapakilala dahil ang ating kaalaman ay magiging ganap gaya ng sa Diyos. Sa oras na iyon, ganap nating maintindihan ang hindi natin lubusang maunawaan habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Kaya ayon sa ating kaalaman sa Biblia, isa sa mga hindi maunawaang bagay ay ang tatlong persona. Trinity. Ang tatlong persona ng Diyos ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Na lahat ng mga iyon ay ang Diyos at magkakapantay. Kaya nga, sinasabi sa Filipos 2:6-7 na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Kapantay ni Jesus ang Diyos na lumikha. Ngunit iniwan niya ang posisyon ng pagiging kapantay ng Diyos at naging gaya ng isang tao. Hindi siya isang tao. Siya ang Diyos na lumikha, na nagkatawang tao. Nabuhay siya sa mundong ito ng 33 taon. Namatay siya sa krus, muling nabuhay at bumalik siya sa Diyos. Kaya nga si Jesus ay kapantay ng Diyos. Sinasabi natin ang Espiritu Santo. May ilang nagsasabi na ang Ama at ang Anak ay mas mataas kaysa Espiritu Santo. Hindi po ito tama. Dahil sila ay magkakapantay. Kaya tinutukoy natin sila bilang Diyos Ama, si Jesus na anak, at ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay kapantay ng Diyos. Ang Diyos, si Jesus na anak, at ang Espiritu Santo, tatlong pagkatao. Sa Ebanghelyo ayon kay Lucas
15, binabanggit nito ang mga gawain ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang tatlong Diyos na sama-samang gumagawa upang magligtas ng mga makasalanan. Kahit na ang layunin ng kaligtasan ay pareho, bawat isa ay ginagawa ang kanilang natatanging gawain. Kaya sa una, si Jesus na anak ay ipinahayag bilang mabuting pastol na nangangalaga ng mga tupa. Sinasabi sa Juan 10:11, "Ako ang mabuting pastol." Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya ang pahayag na pagbibigay ng sariling buhay para sa mga tupa ay makikita rin sa Juan 10:14 hanggang 15. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Si Jesus ang mabuting pastol. Madalas tukuyin ng Biblia ang Diyos bilang ang mabuting pastol. Tignan natin ang mga talata sa Biblia. Ezekiel chapter 34. Ezekiel chapter 34. Ezekiel chapter 34, verse 11 at 12. Babasahin ko po ang talatang 11 at 12. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at aking pagmamalasakitan sila. Kung paanong hinahanap ng pastol ang kanyang kawan kapag ang ilan sa kanyang mga tupa ay nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa. At ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa araw na maulap at makapal na kadiliman. Ang aklat ng Ezekiel ay isinulat halos 600 taon bago dumating si Jesus. At pareho rin ang sinasabi rito. Sa verse 11, narito, ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at aking pagmamalasakitan sila. Verse 12, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa araw na maulap at makapal na kadiliman. Sinabi ni David na nabuhay ng halos 1,000 taon bago si Jesus, mga awit 23:1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang Diyos ang pastol at ang kanyang bayan ang mga tupa. Maraming tungkol sa mga tupa sa Biblia. Ang ibang mga hayop ay maaaring maligaw. Ngunit nahanap nila ang daan pabalik. Pero ang tupa, kapag iniwan silang mag-isa, maaari silang maligaw at hindi nila mahanap ang daan pabalik. Hangal at mahina ang mga tupa, kaya kailangan nila ng pastol na mag-aalaga sa kanila. Kung walang pastol, maaaring maging biktima ng lobo ang mga tupa. Nung bumisita ako sa Mongolia, maraming mga tupa. Mga tupa, kambing at mga kabayo. Ngunit ang mga tupa ang partikular na mahina. Nagtatago ang mga lobo sa mga matataas na bundok sa araw at lumalabas sa gabi upang mangbiktima ng mga tupa. Hindi lang nila pinapatay ang isang tupa, kundi lahat ng mga tupa. Kaya kailangan ng mga tupa ng isang pastol na magpoprotekta sa kanila. Mangangal sila at madaling maikalat. Isa ang magsisimulang maglakad at ang iba ay susunod na hindi nag-iisip. Kapag may isang tupa ang nahulog sa bangin, ang iba ay susunod at mahuhulog din.
Kaya nga medyo hangal sila at kailangan ng pastol. Ang Diyos ay tinatawag na pastol at ang mga tao ay tinatawag na mga tupa. Sinasabi sa Isaiah 53:6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Gaya tayo ng mga tupang naligaw mula sa pastol. Tinawag ng Diyos ang kanyang sarili na pastol. Ngunit tayo, gaya ng mga tupa, ay mga naligaw at nabuhay ayon sa sarili nating pagnanais at kasakiman. Gaya ito ng tupang naligaw mula sa pastol at naging biktima ng lobo. Ang mga nahuhuli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dyablo ay hinihila sa impyerno. Kaya nga sinabi ng Diyos na hahanapin niya ang kanyang nawawalang tupa ng mga naligaw. Tingnan po natin, Ezekiel chapter 34, verse 15. Ezekiel 34:15. Ako mismo ang magiging pastol ng aking mga tupa at sila'y dadalhin ko sa kapahingahan, sabi ng Panginoong Diyos. Aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang naligaw. Tatalian ang nabalian at palalakasin ang mahihina. Ngunit aking lilipulin ang mataba at malakas. Aking pakakainin sila ng katulan. Dito sinabi ng Diyos na hanapin niya ang mga nawala. At tignan natin sa verse 31. Basahin natin ang sabay. Verse 31. Kayo'y mga tupa ko, mga tupa ng aking bayan, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Kayo'y mga tupa ko, mga tupa ng aking bayan, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Sino ang mga tupa? Sabi niya, mga tao. At ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya ipinahayag ng Diyos ang mga tao bilang mga tupa na inaalagaan ng Diyos. Ngunit ang mga tupang ito ay naligaw, nawala. Kaya sa Lucas 15, sinabi ni Jesus una, may isang tao na mayroong 100 tupa. Pagdating ng gabi, binilang niyang lahat sila at inilagay sa kulungan. Natatakot siya na may isang mawala. Pero gaano man siya magbilang, may nawawalang isa. Kaya nga, 1 sa 100 ang nawawala. Kaya upang mahanap ang nawawalang tupa, iniwan niya ang 99 na tupa doon sa ilang upang hanapin ang isa. Sa Israel, maraming mga libis. Malubak ang mga bundok kung saan pinapalaki ang mga tupa. Mga bundok na umaabot ng 500 metro. At ang mga tupa na umaalis sa mga pastol ay nasa panganib. Maaari silang mahulog sa bangin at mamatay. O maaari silang makain ng lobo. Ngunit may 100 tupa, kaya ayos lang kahit mawala ang isa. Hindi ganito ang puso ng isang pastol. Ang 99 na maayos ang kalagayan ngayon, iiwanan sila at hahanapin ang isang nawawala at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. Patuloy niya itong hinanap hanggang sa matagpuan niya. Hindi siya naganap lamang sa kung saan-saan at sumuko nang hindi niya ito matagpuan, kundi hindi siya tumigil hanggang hindi niya ito natagpuan. Subalit ito'y kanyang matagpuan. Anong kanyang hinahanap? Ano ang nawala? Bakit tayo naligaw? Naligaw tayo sa kasalanan dahil iniwan natin ang Diyos. Ang kahulugan ng maligaw ay pamumuhay sa kasalanan, pagsunod sa pagnanasa ng ating laman, pagsunod sa dyablo na may kapangyarihan sa himpapawid, at pag-iwan sa Diyos at sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay dinalang palayo, gaya ng sabi sa mga Kawikaan 24:11, tayo ay dinadala sa kamatayan sa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo.
Mula nang maligaw tayo dahil sa kasalanan, paano matatagpuan ng Diyos ang nawawalang tupa? Hindi niya simpleng mahanap sila, kundi dapat bayaran ni Jesus ang kabayaran para sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay upang mahanap ang nawawalang tupa na naligaw sa kasalanan. Hindi lamang siya isang mabuting pastol na naghahanap sa mga tupa at natagpuan ng mga ito, kundi isa siyang mabuting pastol na nagbayad para sa mga kasalanan ng mga nawawalang tupa. Kaya sa unang Juan 3, verse 5, tinutukoy niya rito si Jesus. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. Okay? Makasalanan. Dapat siyang mamatay sa halip na tayo upang mabayaran ang halaga ng kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Unang Juan 3:5, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ang Panginoon na walang kasalanan ay namatay sa halip na ang makasalanan. Iyon ang unang ginawa ng anak ng Diyos na si Jesus upang hanapin ang mga nawawalang makasalanan. Siya ang mabuting pastol na ibinigay ang kanyang sariling buhay para sa mga tupa. Roma 5:8, noong tayo'y mga makasalanan pa. Ang pagiging makasalanan ay ang mawala at mahiwalay sa Diyos. Nang tayo'y mga kaaway pa ng Diyos dahil sa ating mga masasamang kasalanan. Roma 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Siya'y naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Lucas 19:10, sinabi, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Naparito siya upang iligtas ang mga nawawalang makasalanan. Ngunit paano niya sila maililigtas? Dapat niyang mabayaran ang kabayaran para sa kasalanan. Naparito siya upang mamatay sa halip na sila. Kaya nga nung tayo mga makasalanan pa, nawawala at malayo sa Diyos at mga kaaway niya dahil sa ating mga masasamang gawa, sa Roma 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Upang maligtas tayo, isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa anyo ng tao, at ibinigay siya upang mamatay bilang pantubos na alay doon sa krus. Unang anak ng Diyos na si Jesus ay namatay sa krus upang iligtas ang nawawalang tupa. Sa unang Timoteo 2 verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patotoo sa tamang panahon. Inialay ni Jesus ang kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng mga makasalanan. Ibig sabihin ng salitang pantubos ay ipinagbili ang isang tao kapalit ng pera. At upang mapalaya ang taong iyon, dapat mong bayaran ang halaga niya, ang halaga ng aliping ipinagbili at tubusin siya. Ang perang ibinabayad mo sa oras na iyon ay tinatawag na pantubos. Pera ang ginagamit na pantubos. Kaya sa unang Timoteo 2:6, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat, siya ang tumubos sa ating mga kasalanan. Hindi lamang siya ang mabuting pastol na naghahanap ng nawawalang tupa, kundi isang pastol na namatay sa halip natin. Kaya nga sa Juan 10:11, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Basahin natin sa unang Pedro chapter 3 verse 18. Unang Pedro chapter 3 verse 18. Unang Pedro chapter 3 verse 18. Basahin natin ng sabay. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Hanggang sa puntong ito, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan. Ang Panginoon, wala siyang kasalanan, ngunit namatay siya sa krus at natanggap niya ang pinakamatinding parusa dahil sa mga kasalanan,
upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Namatay siya upang maging pantubos na alay, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan. Si Jesus, bagamat siya'y matuwid, namatay siya para sa mga hindi matuwid, sa mga makasalanan, upang kayo madala niya sa Diyos. Upang maligtas tayo at upang dalhin tayo sa Diyos, kailangang mamatay si Jesus. Isipin po natin iyon, ang tanging anak ng Diyos, nakapantay ng Diyos, ang anak na si Jesus ay namatay. Kaya nga sa unang Pedro 2:25, sapagkat kayo tulad sa mga tupang naliligaw. Kapag iniwan niyo ang Diyos, maliligaw kayo. Kapag nawala kayo, ang impyerno ang lugar kung saan mawawala kayo magpakailanman. Sapagkat kayo tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Kapag naunawaan at sinampalatayanan natin na ang Panginoon ay namatay para sa atin, binayaran ang kabayaran ng ating mga kasalanan at naisakatuparan na ito ng Panginoon. Ang naligaw na tupa ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Ngayon, tayong mga ligtas, hindi na tayo naligaw na tupa, kundi mga tupang bumalik na sa yakap ng Panginoon. Nang makita niya ang mga Israelita, Mateo 9:36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Sila ang bayang pinili ng Diyos, at sa Israel may dalubhasa sa mga kautusan na nagtuturo ng kautusan, mga pari, mga eskriba na nagtuturo ng kasulatan, at mga pinuno. Ngunit hindi sila ang mga pastol. Kaya nang makita ni Jesus ang maraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupang walang pastol. Sinabi sa Mateo 18:14, kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit ng isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Sinabi ni Jesus, ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Kapag naligaw, patungo ito sa impyerno. Hindi niya nais na sila ay maligaw at mawasak. Dahil ang kaluluwa ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, kaya pinahahalagahan niya ito. Kaya sinabi ni Jesus sa Mateo 16:26 na ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa buong mundo. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang buhay na hindi mapapalitan, maging ng buong mundo, ay hindi ang buhay ng pisikal na katawan na tumatagal ng ilang dekada, kundi ang kaluluwa. Kaya pinahalagaan ng Diyos ang mga tao at binayaran niya ang halaga sa pagsasakripisyo ng kanyang tanging anak upang iligtas ang mga kaluluwa. Si Jesus ang mabuting pastol na hinahanap ang isang nawawalang tupa. Sino ang tupang iyon? Marahil ito ang masasamang tao na nakatira sa likod ng bahay natin? O ang manggagantyo na kapitbahay natin? Sila ba ang tinutukoy dito? Hindi po. Bawat isa sa atin ay nawawalang tupa sa harapan ng Diyos. Unang Timoteo 1:15, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Si Apostol Pablo na nagsabi ng mga salitang ito, inihayag niya na ako ang pangunahin sa mga ito. Kung ang pinuno ng mga makasalanan ay naligtas, sino ang hindi maliligtas? Si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ang salitang tapat ay nangangahulugan mapagkakatiwalaan na totoo. Ang salita ng Diyos ang pinakatapat at totoo sa lahat ng bagay. Ito ang mensaheng dapat matanggap ng lahat ng mga tao. Si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ang bawat isa sa atin ay makasalanan. At naparito siya upang iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ng pag-ako at pagkamatay niya para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Pinahahalagahan niya ang kaluluwa ng isang tao na mas mahalaga pa sa buong mundo. Alam niyo ba kung gaano niya pinahalagaan ng isang tupang naligaw? Sa panahon ngayon, may mga tao, lalo na sa mga sandali ng kabiguan, sinasabi nila agad, papatayin ko sila, na parang ang buhay ay hindi mahalaga. Iniisip ng iba, isang araw, lahat din ay mamamatay. Anong halaga nito?
Isang beses lang akong mamamatay. Hindi dapat tayo mag-isip at kumilos ng gayon. Walang sino man ang dapat mamatay. Sa kung anong sitwasyon lang. Katapusan na ba kapag namatay ang katawan? Hindi po. Ang kaluluwa ay babagsak sa walang hanggang impyerno. Kahit walang sino mang tao sa mundong ito maliban sa iyo, o kung mag-isa ka lang, darating pa rin ang Panginoon upang iligtas ka. Bakit? Sinabi na isang tupa, upang mahanap ang isang nawawalang tupa, iniwan ng pastol ang 99 sa ilang. At hinanap ang isa. Walang tigil na hinahanap ito hanggang matagpuan. At nang makita niya ito, paano niya ito hinanap? Sa pamamagitan ng pagtungo maging hanggang sa kamatayan upang iligtas ang ating mga kaluluwa. Kapag naunawaan na at sinampalatayanan ng biyaya ng Diyos, makikita natin ang Panginoon na naparito upang tayo ay hanapin. Ito ang nangyayari. Isipin niyo po, isang malubak na libis. Ang isang tupa ay nagpapagala-gala at naliligaw. Narinig ng pastol ang tunog ng tupa. Nahanap niya ito na nakaipit sa isang mababang punong kahoy at iniligtas ito bago mamatay. Anong gagawin niya ngayon? Hindi niya pagagalitan ng tupa sasabing, bakit ka umalis ng ganon? Hindi niya ito hampasin at utusan, sundan mo ako. Hindi po. Hindi niya ito pagsasabihan o pagagalitan. Hindi niya ito pinipilit na sundan siya. Sa halip, marahan niyang papasanin ang tupa. Ipinatong sa kanyang balikat at iuuwi sa kanyang bahay. Pinapasan niya ang tupa sa kanyang balikat. Dahil sa kanyang pagmamahal sa tupa, baliwala sa kanya ang amoy nito o kung gaano man ito karumi. Basta pinapasan niya ito sa kanyang mga balikat at dinadala pa uwi. Nagpapakita ito kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hindi lamang niya tayo hinanap at iniligtas, kundi binubuhat niya tayo at inilalagay sa kanyang mga balikat. Sa Deuteronomio 1:31, nabasa natin kung paano dinala ng Diyos ang bayan ng Israel. Sa kanilang paglalakbay mula sa Egypto patungo sa lupain ng Kanaan, sinasabi Deuteronomio 1:31, dinala kayo ng Panginoon ninyong Diyos, na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak, sa lahat ng daang inyong nilakaran hanggang sa makarating kayo sa dakong ito. Nabasa niyo na ba ang talatang iyon sa Biblia? Tingnan natin saglit. Deuteronomio 1:31. Basahin natin. Deuteronomio 1:31. Basahin ng sabay. At sa ilang na doon ay inyong nakita kung paanong dinala kayo ng Panginoon ninyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak, sa lahat ng daang inyong nilakaran hanggang sa makarating kayo sa dakong ito. Sinasabi rito, dinala kayo ng Panginoon ninyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak, sa lahat ng daang inyong nilakaran hanggang sa makarating kayo sa dakong ito. Niyakap sila ng Diyos ng mahigpit sa kanyang mapagmahal na mga kamay. Tulad nito, niyayakap tayo ng Diyos. Tayong mga naligaw na mga makasalanan, pinasan niya tayo sa kanyang mga balikat at dinala tayo pa uwi. Kapag iniisip natin ang tagpong ito, talagang maunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Gaya ng sinasabi sa Lucas 15:6, pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, makigalak kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala. Natagpuan ko ang tupang nawala. Hindi siya nagagalak mag-isa, kundi tinipon niya ang lahat niyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makigalak kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko ng aking tupang nawala. Nagdiwang siya, natagpuan ko ng aking tupang nawala. Dahil natagpuan niya ang kanyang nawawalang tupa. Lucas 15:7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. May mga taong nagsabi na ang 99 ay tumutukoy sa mga Pariseo at mga eskriba. Ngunit mali po iyon. Ang 99 ay ang mga taong nagsisi na. Hindi na sila nawawalang tupa. Ang mga taong ligtas na ay nagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Ngunit kapag ang isang taong bagong ligtas ay nagsisi, mas may higit na kagalakan sa langit.
Isipin niyo pong isang pamilyang may maraming anak. Kapag ang isang anak ay nawala, ang pinakang kinatatakutan ng pamilya ay ang maisip na nawala na ng tuluyan ang bata. Subalit himalang natagpo ang buhay ang bata at nakabalik. Gaano kaya kalaki ang kanilang kagalakan? Siyempre, masaya ang pamilya sa mga anak na naligtas. Ngunit mas higit na kagalakan sa isang nawala at ngayon natagpuan na. Ganyang uri ng kagalakan ang naranasan sa langit kapag ang isang makasalanan ay naligtas. Joyful news, the heavenly bells ring, the sinners far away has returned. Glory, glory to the Lord above, heaven's harp resound with praise. Kapag ang isang makasalanan ay nagsisi at nanumbalik, may kagalakan sa harapan ng mga anghel. Ang mga sugo ng Diyos ay nagdiriwang kasama ng langit. Sinasabi sa Hebreo 1:14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Hindi sila pwedeng maging mga anak ng Diyos o babaeng ikakasal kay Kristo. At kapag ang mga anghel ay nagkasala, si Kristo'y hindi mamamatay para sa kanila. Ang mga anghel ay iba sa mga tao sapagkat nilikha sila ng Diyos bilang mga espiritong nasa banal na gawain. Habang pinaglilingkuran ng mga anghel ang Diyos, sinugo rin sila upang paglingkuran ang mga nakatanggap ng kaligtasan, ang mga anak ng Diyos na magmamana ng kaharian ng langit. Mateo 18:10, pag-iingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Alam nyo ba na ang bawat ligtas na tao ay may anghel na tagapagbantay? Sinasabi sa Daniel 12:1, ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan. May mga anghel. Si Miguel, Arkanghel. Nung nagkasala ang Israel at umarap sa pagkawasak, lubusan silang natalo. Gayunpaman, nung pinanumbalik ng Diyos ang Israel, tumulong siya sa makapangyarihang paraan. Halimbawa, noong malapit nang pumasok sa lupain ng Kanaan ang mga Israelita, isang nakakatakot na lalaki ang biglang sumulpot na may hawak na tabak. Si Josue na natakot ay nagtanong, sino ka? Josue 5:13, ikaw ba'y sa panig namin o sa aming mga kaaway? 14, hindi, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon. Ito ay si Miguel Arkanghel, ang anghel na nag-iingat sa bayan ng Israel. Kapag nakikipaglaban ang Diyos para sa Israel, walang makakapantay sa kanyang kapangyarihan. Gaya ng sinasabi sa Josue 23:10, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo gaya ng ipinangako niya sa inyo. Sinugo ng Diyos ang kanyang mga anghel upang makipaglaban sa Israel. Maraming ganitong pangyayaring nakasulat sa Biblia. Noong si Sennacherib, hari ng Assyria, pinalibutan nila ang Jerusalem at pinagbantaan nila ang Juda na pagpapatayin silang lahat kung hindi sila susuko. Pumunta si Haring Hezekiah sa templo. Binuksan ang sulat ng pagbabanta na pinadala ng hari ng Assyria. Nanalangin siya, O Diyos, anong gagawin namin? Tinutuya ka ng taong ito. Hayaan mo ba siya magpatuloy ng ganito? Hindi nagtagal dumating si Propeta Isaías. Sinabi, huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, harapin sila ng Panginoon. Isaiah 37:36. At ang anghel ng Panginoon ay humayo at pumatay sa kampo ng mga taga-Assyria ng 185,000. At nang ang mga tao ay maagang bumangon, kinaumagahan, silang lahat ay mga bangkay. Ang Israel ay pinakawalan na kahit isang palaso. Pumunta ang mga anghel at winasak ang hukbo ng Assyria. Maraming ganitong pangyayari sa Biblia. Kamakailan, tingnan niyo ang nangyari. Sinubukan ng Hamas na lipulin ng Israel sa isang saglit. Ganito rin ang nangyari noong 6-day war. Nagpakawala ng libu-libong missiles ang Hamas sa Israel sa loob ng maikling panahon. Ngunit anong nangyari? Dahil sa digmaang iyon, humayo ang Israel at pinatay ang halos 46,000 na mga tao sa Gaza.
Ito'y nasa dyaryo nung isang araw. Nasa 46,000 na mga tawang namatay sa Gaza. Sa ilang saglit, maaaring mamatay ang lahat ng tao. Hindi nila dapat galawin ng Israel. Kapag tinutulungan ng Diyos ang Israel, kahit nagsasama-sama ang buong mundo at makipagdigma, hindi sila mananalo. Bakit kaya niyo bang talunin ng Diyos? Kapag ang bansang Israel ay naglaho sa lupa, ang Biblia ay magiging isang kasinungalingan. Kaya pinakikilos ng Diyos ang kanyang mga anghel upang protektahan ang Israel. Ngunit sila lang ba ang tinutulungan niya? Pinoprotektahan din niya ang mga ligtas na mananampalataya. Kaya sinasabi, pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliliit na ito. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga anghel ay palaging nasa harapan ng Diyos. Ibinabalita sa Diyos ang tungkol sa kanyang mga anak. Sa aklat ng mga gawa, nakikita natin na si Pedro ay tinapon sa bilangguan. Nang sumunod na araw kung saan malapit na siyang bitayin, paglipas lang ng ilang araw matapos pugutan ng ulo si Santiago, nagtipon ang mga banal sa Jerusalem at nananalangin. Diyos, pakiusap, iligtas mo po si Apostol Pedro. Nang sandaling iyon, sinugo ng Diyos ang anghel kay Pedro. Naiisip ni Pedro habang nakatanikala, bukas makakatagpo ko na ang Panginoon. Napakapayapa niyang naiisip na makakasama niya ang Panginoon. Kaya nakatulog siya ng mahimbing. Sinabi ng anghel, bumangon ka, bumangon ka. Ngunit napakahimbing ng tulog ni Pedro. Kaya tinapik siya ng anghel sa tagiliran. Nagising si Pedro at ang mga tanikala ay nalaglag. Ang pinto ng kulungan ay kusang nabuksan. Lahat ng mga bantay ay natutulog ng mahimbing. Ang unang pinto ay nabuksan, ikalawa at pagkatapos ikatlong pintuan, hanggang sa lahat ng mga pintuan ng kulungan ay nabuksan. Habang palabas siya, inakala ni Pedro na nananaginip siya. Ngunit naunawaan niya, sinugo ng Diyos ang anghel upang iligtas ako. Kaya pumunta si Pedro sa bahay kung saan nananalangin ang mga mananampalataya. Sa silid sa itaas ng bahay ni Maria, kumatok siya sa pintuan. Isang babaeng katulong na ang pangalan ay Rhoda ang lumapit. Nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuway hindi niya binuksan ang pintuan. Kundi tumakbo siya sa loob at sinabi, nandito si Apostol Pedro. Sumagot ang mga taong nasa loob, hindi siya yun. Nasa bilangguan siya. Kahit na nananalangin sila, tila hindi sila naniniwala na pinalaya siya. Sinabi ni Rhoda, hindi, tinig talaga iyon ni Pedro. At sumagot sila, mga Gawa 12:15, iyon ang kanyang anghel. Alam niyo ba na ang bawat ligtas na tao ay may anghel na tagapagbantay? Sinasabi mo ito? Sinabi mismo ito ni Jesus, may anghel sa tabi ko. Iniingatan ako. Tama po iyan. Kaya dapat tayong mag-ingat. Kung mayroong naninira sa akin o gumagawa ng masama sa akin, ang anghel magsusumbong sa Diyos Ama. Hindi lamang ako, kundi ang bawat ligtas na mananampalataya ay may anghel na tagapagbantay. Kundi isipin mo na lahat ng iyong ginagawa ay iniuulat, mabuti o masama, kaya hindi tayo dapat gumawa ng mali. Maaaring sabihin ng anghel, o Diyos, ang iyong anak na si ganito, kahanga-hanga, nagbibigay lugod at nabubuhay ayon sa iyong kalooban. Napakapalad na may ganito kang anak. Ngunit kapag gumawa ka ng mali, maaaring sabihin ng anghel, O Diyos, ang makakita ng ganong anak ay tiyak na lubang nakakadismaya para sa iyo. Huwag nating hayaang mangyari iyon. Totoo, lahat ay ibinabalita. Kaya ang mga anghel ay nagagalak kapag may nailigtas. Gayun din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Lucas 15:10. Ang mga anghel dito ay ang mga sugo ng Diyos. Kapag ang isang tao ay naligtas, may malaking pagdiriwang sa langit. Kung isipin mo iyon, hindi mo lubusang may isip kung gaano kagalak ang mga anghel sa kalangitan, sa kaligtasan ng isang makasalanan. At isipin nyo, ang mga pastol, gaano siya nagsikap na mahanap ang mga tupa. Naglibot siya sa mga kabundukan at nang mahanap niya ito, ang kagalakan na natagpuan ito ay magpapalimot sa kanya sa lahat ng kahirapan.
Uuwi siya at sasabihin niya, makigalak kayo sa akin. Magiging napakasaya niya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang Diyos ay talagang ganyan kagalak dahil sa atin. Ngayon, tignan natin muli sa Lucas 15. Lucas 15. Sa Lucas 15, verse 7. Basahin natin. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Kaya habang ang Diyos ay nalulugod, kapag tayong mga ligtas ay nabubuhay ng magkakasama sa pananampalataya, sa fellowship at sa kagalakan, mas higit siyang magagalak kapag ang isang makasalanan ay naligtas. Bakit? Sapagkat mahal na mahal niya ang makasalanang iyon. May mga tao pa bang hindi ligtas dito? Gaya kayo ng nawawalang tupa. Dapat ninyong maunawaan at sampalatayanan agad ang biyaya ng Diyos. Sa Colosas Chapter 1, verse 6, na dumating sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Tunay na kapag narinig at naunawaan ang biyaya at salita ng Diyos, ito ang araw na makakatagpo natin ang Panginoon. Nagagalak ako, ngunit mas higit na nagagalak ang Diyos. Tingnan natin sa Lucas 15, 8 hanggang 10. O sinong babae na may 10 pirasong pilak na kung mawalan siya ng 1 piraso ay hindi magsisindi ng 1 ilawan o magwawalis ng bahay at naghahanap na mabuti hanggang ito'y matagpuan niya. At kapag matagpuan niya ito ay tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na nagsasabi, makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko ang pilak na nawala sa akin. Gayun din, sinasabi ko sa inyo na may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Sinasabi sa talatang ito, ang babae may 10 pirasong pilak. At ang 1 pirasong pilak ay katumbas ng 1 denaryo. Ang 1 denaryo ay 1 araw na sahod ng manggagawa. Kapag nakilala ng lalaki ang babaeng gusto niyang pakasalan, nagkakasundo silang magpakasal. Kapag nagpasya silang magpakasal, ang lalaking ikakasal, siya ay magbibigay ng dote. Nakadalasan ay 10 pirasong pilak na nakatali at ibinibigay ito sa babaeng ikakasal. Kaya talagang pahahalagahan niya ito at isusuot ito ng babae na palamuti sa ulo. Ituturing niya itong napakahalaga. Ngunit sa kwentong ito, ang babae ay may 10 pirasong pilak at nawala ang isa. Sa kasong ito, hindi lamang ito tungkol sa halaga ng pilak, kundi ang katotohanan na ibinigay ito sa kanya ng lalaking magiging asawa niya bilang tanda ng kanilang kasunduang magpakasal. Ang pagkawala ng kahit isa lang ay makikita bilang isang kabiguan sa panig ng babae. At kapag naiwala niya ito, maaring hindi matuloy ang kasunduan nilang magpakasal. Napakaseryosong bagay nito. Kaya ang babaeng ito, sinindihan niya ang ilawan at nagwalis siya sa bahay. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsindi ng ilaw ay sapagkat wala pang bintanang salamin noon, gaya ng mayroon tayo ngayon. Ang bintana noon ay hindi gaya ng maliwanag na bintana na mayroon tayo ngayon. Wala pang bintanang salamin noon. Mayroon lamang silang maliit na butas para sa ventilasyon upang makapasok ang hangin. Kaya ang bahay ay madilim. At dahil mahirap makita kung saan ito nawala, sinindihan niya ang ilawan at hinanap ng mabuti sa bawat sulok. Winalisan ang sahig upang matiyak niya na mahanap niya ito. Maaring natabunan ito ng basura o natago sa mga alikabok. Kaya sinindihan niya ang ilawan at masigasig na hinanap ito. At pagkatapos ay nahanap niya ito. Nang mahanap niya ito,
Ano ang ginawa niya? Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Ang pagtawag sa mga kaibigan at mga kapitbahay ay nangangahulugan ng pagdiriwang. Pagdiriwang. Kailangan niyang pakainin sila. At sa katunayan, ang magagastos ay mas higit pa kaysa halaga ng isang pilak. Ngunit, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na nagsasabi, "Makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang pilak na nawala sa akin." Hanggang sa matagpuan niya ito, hindi siya makatuon sa ibang bagay. Maraming ibang mga bagay siyang dapat gawin, ngunit isinantabi niya muna ang mga ito at nagtuon lamang sa kanyang paghahanap. At nang matagpuan na niya ito, naging napakasaya niya. Hindi lang siya napatalon sa galak, kundi tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na nagsasabi, "Makigalak kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko ng pilak na nawala sa akin." Kagaya ng matagpuan ng nawawalang tupa, tinawag din niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay at sinabi na, "Natagpuan ko na ang pilak na nawala." Kaya ang kanyang mga kaibigan ay nakigalak sa kanya. Oh, dapat hindi mo ito mawala. Maaari kang magkaproblema. Kaya magkakasama silang nagalak. Lucas 15:10, gayon din sinasabi ko sa inyo. Sinabi ni Jesus na may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Alam niyo ba ito? Kahit na ang mga anghel ay nagagalak, kapag naligtas ang tao na ating ine-evangelize, ang taong nag-evangelize ay nakakaramdam din ng kagalakan. Tama po? Ang taong naligtas ay nagagalak. Ang taong nag-evangelize ay nagagalak din. At ang mga taong nakapaligid sa kanya ay sinasabi, "Oh, ang taong iyon ay naligtas. Iyon ay napakabuti." Napakasaya na marinig iyon. Ang buong iglesia ay nagagalak. Walang ibang kaligayahan ang may kukumpara dito. Zephaniah 3:17, ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo. Isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay. Siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan. Siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig. Siya'y magagalak sa iyo na may malakas na awitan. Ang Diyos ay lubos na nagagalak sa atin na hindi mapigilan ang ganitong damdamin. Kahit na isang makasalanan ang magsisi at naligtas, nag-uumapaw ang kanyang kagalakan. Ang pagsisindi ng ilawan ay gaya ng binanggit sa Filipos 2:16, nangahawakan sa salita ng buhay. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay tungkol sa pagpapaliwanag ng ilaw ng salita ng buhay. Tungkol ito sa pagpapaliwanag ng ilaw ng ebanghelyo at sa biyaya ng Diyos upang hanapin ang mga makasalanan. Gumagawa man tayo ng personal na counseling o nagdaraos ng Bible seminar, pinapaliwanag natin ang salita ng buhay upang hanapin ang mga nawalang makasalanan. Ang bawat isang kaluluwa ay lubusang napakalaga. Para sa atin na mga naunang naligtas, ay pinapaalalahanan ng Hebreo 2:3, ganito kadakilang kaligtasan. Anong bagay sa mundong ito ang higit pang mahalaga kaysa isang kaluluwa? Sinabi ni Jesus na kahit ibigay mo ang lahat ng bagay sa mundong ito, hindi ito may kukumpara sa halaga ng isang kaluluwa. May liligtas ba ng kayamanan ng tao sa mundong itong isang kaluluwa kapag isinuko niya ang lahat ng kanyang ari-arian? Hindi po imposible ito. Kung wala ang kamatayan at pagdanak ng dugo ng tanging anak ng Diyos, hindi magiging posible ang kaligtasan. Ang halaga ng kaluluwa ay higit pa sa kahit anong bagay na ating maiisip. Bakit kaya ang isang pilak ay nagtataglay ng napakalaking kabuluhan at halaga? Ito po ay dahil sa unang talinhagang mabuting pastol na kumakatawan sa Diyos ay ibinigay ang kanyang sariling buhay upang mailigtas ang nawawalang kaluluwa. Kaya ang nawawalang pilak ay kumakatawan sa napakalaking halaga, isang bagay na hindi maaaring sukati ng pera. Sa parehong paraan, ang kaluluwa ng bawat isang tao ay higit na dakilat napakalaga. 62 years na po akong nakalipas nang ako ay naligtas. Maaaring mukha po itong napakatagal na panahon na. Sa lumipas na mga taon, ako po'y nakaranas ng maraming kagalakan at gayon din ng kahirapan. At ilan sa mga alaalang iyon ay nakalimutan ko na. Ngunit ang panahon na ako'y naligtas ay nanatiling napakalinaw at parang kahapon lang ito nangyari. Nung una kong naunawa ng ebanghelyo, ako'y napakaligaya na hindi ko masabi kung ito ba ay panaginip lamang o katotohanan. Naisip ko na kung ito ay panaginip lang,
Ito'y walang kabuluhan. Kaya kinurot ko ang aking sarili upang makasigurado. Hindi po ito panaginip. Ito pala ay totoo. Ako po ay napuno ng kagalakan. Nung gabing iyon, kailangan kong maglakad sa dilim ng 4 na kilometro pagkatapos kong bumaba ng bus dahil ako'y naglilingkod sa isang church sa probinsya. Wala pong tao noon kaya ako'y sumayaw habang naglalakad. Kaya ibinuhos ko ang lahat. Kung may nakakita noon, isipin nilang nababaliw ako. I'm redeemed, Jesus saves me and keeps me just now. Ang alaala ng sandaling ako'y naligtas ay nanatiling napakalinaw na parang kahapon lang nangyari. Ito'y napakasaya at nakakamanghang karanasan. At ang kaligayahang iyon ay nananatiling matatag kahit hanggang sa ngayon. Ang taong naligtas ay nagagalak. Ang taong nag-evangelize ay nagagalak. Ang buong iglesia ay nagagalak. At ang Diyos mismo ay lubusang nagagalak. Kaya nga hindi natin dapat kalimutan kailanman kung gaano kahalaga at makabuluhan para sa bawat tawang maligtas. Alalahanin po natin, dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang maibahagi ang Ebanghelyo. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay at binayaran ang napakalaking halaga upang mailigtas ang mga makasalanan. Ang Espiritu Santo, ang babae, ay kumakatawan sa iglesia. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pamamagitan ng iglesia upang hanapin ang mga makasalanan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay lumiliwanag ang ilaw ng Ebanghelyo, ang salita ng buhay upang hanapin ang mga makasalanan. Dahil binayaran ng Panginoon ang buong halaga ng ating mga kasalanan, ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na maunawaan ang biyaya ng Diyos. Apokalipsis 2:7 sinasabi, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang Espiritu Santo ay nagsalita sa pamamagitan ng iglesia at sa pamamagitan ng mga naligtas na mananampalataya. Tinuturuan tayo ng Espiritu Santo na sa pamamagitan ng salita at nagsasalita sa mga hindi paligtas sa pamamagitan ng iglesia. Sa Juan 15:26 hanggang 27, sinasabi, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At kayo rin ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nakasama ko buhat pa ng simula. Una, ang Espiritu Santo ang magpapatotoo tungkol sa Panginoon. Siya ang magpapatotoo tungkol sa biyaya na nais sa katuparan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus at ng kanyang muling pagkabuhay. At ang mga naligtas ay nagpapatotoo rin. Hindi natin dapat kalimutan na ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pamamagitan natin upang iligtas ang mga makasalanan. Sinasabi sa Roma 10:14 hanggang 15, at paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kahit na nais sa katuparan na ni Jesus ang walang hanggang katubusan at kaligtasan doon sa krus, kung wala namang mangangaral, paano nga ang tao'y sasampalataya, makakaunawa at maliligtas? Imposible po ito. Paano sila makikinig kung walang mangangaral? Paano sila mangangaral? Paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Kung isang taong naligtas ay mananatiling tahimik, wala pong sino man ang maliligtas. Kaya po pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Juan 20:21, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Si Jesus ay sinugo ng Diyos Ama upang mamatay doon sa krus. Pinadanak ang kanyang dugo upang ipantubos sa ating mga kasalanan. At kanyang natapos ang gawaing iyon doon sa krus. At pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, sinabi ni Jesus na kung paanong sinugo ko ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Hindi lamang po ito para sa kanyang mga alagad, subalit para sa ating lahat. Sinusugo ko rin naman kayo. Si Jesus ay isinugo ng Ama upang mamatay doon sa krus at tapusin ang gawain ng kaligtasan na nagdala sa atin ng walang hanggang katubusan. Ngayon, tayo ay isinugo upang ipangaral ang mensaheng ito, upang ipahayag ang katotohanan na kanyang isinakatuparan sa krus. Sa John 20:22,
tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. John 20:23, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pamamagitan ng mananampalataya upang ipahayag ang Ebanghelyo. Ang Espiritu Santo ay naghahanap ng mga naliligaw na makasalanan. Lucas 15:8, sinong babae? Tumutukoy sa iglesia. Ang salitang iglesia, eklesia, ay pambabaeng pangalan na tumutukoy sa iglesia bilang babae sa talatang ito. Ang iglesia kung saan naroon ang Panginoon ay naipapalaganap ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga ligtas na mananampalataya. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyo ay ipatatawad sa kanila. Kapag inihayag natin ang katotohanan na nagawa ni Jesus sa krus, ang mga tao ay tumatanggap ng kapatawaran at kaligtasan. Ngunit kung tayo ay mananatiling tahimik at hindi magbahagi ng Ebanghelyo, ang mga hindi nakarinig ay mapupunta sa impyerno. Napakalaking pribilehiyo na maging bahagi ng gawain ito. Ito ang dahilan kung bakit natin kailangan magmadali at taimtim na ibahagi ang Ebanghelyo at akayin ang mga makasalanan sa kaligtasan. Kung tayo mga ligtas ay mananatiling tahimik, paano maliligtas ang sino man? Maging sa mga miyembro ng ating pamilya, maaari nating sabihin, kung hindi ka maliligtas, pupunta ka sa impyerno. Sagot nila, wala akong pakialam. Mas gusto kong mapunta sa impyerno, kaya hayaan niyo ako. Pero hanggang dito na lang ba matatapos ang usapan? Hindi po. Pagkatapos nilang mamatay at mapunta sa impyerno, sasabihin nilang, kung mayroon talagang langit at impyerno, dapat ibinahagi mo ng maayos sa akin ang Ebanghelyo. Maaaring sagot mo, sinubukan ko naman. Pero maaari nilang sabihin, hindi ka man lang umiyak sa akin. Wala talagang pakialam. Sa huli, maaari pa silang magalit dahil sa tayo ay hindi nagsalita ng lubos na maayos at pagmamadali. Ang nawawalang pilak ay nasa sarili nating tahanan. Sila ang mga taong nakapaligid sa atin. Pababayaan lang ba natin ang mga taong malapit sa atin? Hindi po. Dapat natin silang hanapin. Ang ating miyembro ng pamilya, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, gaya ng pagsisindi ng ilawan, nagwawalis ng bahay, at masikap na naghahanap. Kung hahanapin natin sila, ang Espiritu Santo ay tutulong na mahanap sila. Gawa 1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging saksi ko hanggang sa kaduludulong bahagi ng lupa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay ipinahayag ang Ebanghelyo. Kaya sa Roma 1:16 sinabi ni Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ang Ebanghelyong ito ay kapangyarihan ng Diyos na nagdadala sa kaligtasan ng lahat ng sumasampalataya. Colossus 1:6 na dumating sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang Ebanghelyo na dala ang kaligtasan ay dumating sa atin. Kapag ipinangaral ang Ebanghelyo, inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang pagkaunawa ay patungo sa kaligtasan. Dapat nating unawain na ang ating mga kritiko ay nagsasabi, ang mga taong yan, hindi lang sasabihin sa iyo na maniwala, kailangan mo itong maunawaan. Mateo 13:23, ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito. Ilang beses binanggit ng Biblia ang pagkaunawa. Unang Korinto 1:21 ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Sa Mateo 13:23, ang napasik naman sa mabuting lupa ay yung mga nakikinig ng salita at inuunawa ito. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay maaring parang hangal na paraan, ngunit nalulugod ang Diyos na iligtas ang mga taong sumasampalataya rito. Kaya kung sino man ay makinig o hindi, dapat natin itong ipahayag. Tell it and pray, be a witness every day. Ito ang dapat nating gawin. Ito'y nakakalugod sa Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay naligtas, Sepanyas 3:17, isang mandirigma na nagbibigay tagumpay, siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan. Siya'y nagagalak kasama ng mga anghel. Kaya kapag ang may isang tao na naligtas, huwag lang natin sabihin na, naligtas sila. Sa halip, magalak tayo at magkasamang magpasalamat. Okay, ngayon, tingnan naman natin sa Lucas 15, mula verse 11 hanggang 12.
Lucas 15, verse 11 hanggang 12. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki, sinabi ng nakababata sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin, at hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Sa isang tahanan may dalawang anak na lalaki, sinabi ng nakababatang anak sa kanyang ama, Ama, may mana kang ibibigay sa akin kapag pumanaw ka, tama ba? Oo, mayroon nga. Ngunit hindi ako makapaghintay hanggang doon. Mangyaring ibigay mo na ito sa akin ngayon. Hindi. Hindi ko magagawa yun. May balak ka bang sayangin lahat ng ito sa isang lugar? Hindi. Hindi ko sasayangin. Pakibigay na sa akin. Sabi ko, hindi. Pakiusap. Nagiging seryoso na ito. Salbahing anak ka? Sige. Kaya ibinigay ng ama ang mana sa kanila sa mas matanda at sa mas bata. Bawat isa ay tumanggap ng kanyang bahagi. Karaniwan, ang mana ay ibinibigay pagkamatay ng ama. Ngunit parang may sariling planong bunsong anak. Tinipon niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Marahil ay pinapalitan niya ito ng pera. At pumunta sa malayong lupain. Plano niyang mabuhay ayon sa sariling kagustuhan. Ngunit nilustay niya ang lahat ng ito sa maaksayang pamumuhay. Nakilala ang mga masasamang kaibigan, masasamang babae, sugal, drinking more, drinking until this night is over, going crazy and falling down. Sinayang niya ang lahat. At mas naging malalapang sitwasyon dahil nagkaroon ng matinding taggutom. Sabi sa Lucas 15:14, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Nang wala na siyang makain, nagtrabaho siya sa bukid. Sa nag-aalaga ng baboy, nagpapakain siya ng baboy. Ang mga baboy ay tinuturing na napakaruming hayop sa mga Hudyo. Hindi sila kumakain ng baboy at bawal mag-alaga ng baboy. May espiritual na kahulugan din iyon. Ngunit narito siya, nag-aalaga ng mga baboy at maging ang mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy ay wala siya. Walang nagbibigay sa kanya ng kahit ano. Ngayon siya'y nagugutom. Noong halos mamamatay na siya, sinabi niya, Lucas 15:17, ilan sa mga upang lingkod ng aking ama ay may sapat at lumalabis na pagkain. Mayaman ang aking ama. At kahit ang mga upang lingkod niya ay nabubuhay ng maayos, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Lalakasan ko ang loob ko at babalik sa aking ama. Siya'y puno ng pag-ibig at mapapatawad niya ako. Lucas 15:18 hanggang 19. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upang lingkod. Ibig sabihin, hihilingin niya na ituring siya bilang isa sa mga lingkod. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at bumalik sa kanyang ama. Nagpakatapang siya at bumalik sa kanyang ama. Lucas 15:20. Subalit habang nasa malayo pa siya, tingnan po natin, Lucas 15:20, siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo. Hiniling niya na ituring siya na gaya ng isang lingkod. Subalit, habang nasa malayo pa siya, paano siyang unang nakita ng kanyang ama? Pagkatapos na umalis ng kanyang anak, hindi naging payapa ang mga araw ng ama. Sabi niya, marahil ay nilustay na ng aking anak ang lahat ng kanyang pera at naging pulubi na siya o baka nagkasakit siya. Iniisip ko na baka mamatay siya sa gutom dahil sa tagutom na ito. Lost child, come back. Awit 14:2, ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tignan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Tinitignan ng Diyos kung may sino mang naghahanap sa Kanya. Araw-araw, iniisip lamang ng Ama ang kanyang anak. Sinasabi niya, teka, huwag mong ikandado ang pinto. Kailanman babalik ang kanyang anak. Ang ama'y laging handa na magbigay sa kanya ng mainit na pagkain. Mula umaga hanggang gabi, siya'y naghihintay.
umaasa na babalik ang kanyang anak. Sabi niya, maging sa araw na ito ay hindi pa siya bumalik. Ngunit paglubog ng araw, isang payat na pulubi ang nakita niyang naglalakad na nakayuko sa daan. At nang tignang mabuti ng ama, napansin niya, pareho sila ng paraan ng paglalakad. Una siyang nakita ng kanyang ama. Nahabag siya sa kanya, tumakbo siya. Ang pagtakbo ng isang matandang lalaki ay hindi ayon sa pangkaraniwan kultura. Ngunit hindi na ito malaga. Puno ang kanyang puso ng pagkaawa sa kanyang anak. Tumakbo siya sa kanyang anak at hinalikan siya na nagsasabi, "Anak ko, bumalik ka." Nakaramdam ng matinding pagsisisi ang anak. Hindi siya halos makapagsalita. At nasabi niya, "Ama, labis akong nagkasala sa iyo. Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Dito po, parang hindi niya magawang hilingin na ituring mo ako na isa sa iyong mga upang lingkod. Hindi nagbanggit ang ama ng anuman patungkol sa kasalanan ng kanyang anak. Hindi siya nagtanong, "Saan mo ginastos ang pera? Anong nangyari?" Hindi po. Labis lamang na nagpapasalamat at nagagalak ang ama dahil bumalik ang kanyang anak. Sabi niya, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Hinubad niya ang basahang suot na narumihan ng dumi ng baboy. Isuot sa kanya ang pinakamagandang kasuotan. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. Wala pong mga sapatos. Siya ay nakayapak. Sa panahon na iyon ng mga alipin ay wala pong mga sapatos. Ang pinakamagandang kasuotan. Kumakatawan sa kasuotan ng kaligtasan. Nang si Adan at si Eva ay sumuway sa utos ng Diyos at pinalaya sa halaman ng Eden, Genesis 3:21, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Alam niyo po ito. Para makagawa ng mga kasuotang balat, ang isang hayop ay dapat na patayin. Dadanak ang dugo nito. Sa panahon ngayon, sila ay pinalayas. Subalit kalaunan, ang tanging anak ng Diyos ay namatay, na gaya ng isang tupa. Dumanak ang kanyang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan. Nangako ang Diyos na siyang bahala sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog. Isaiah 61:10. Buksan natin. Isaiah 61:10. Basahin natin ang sabay. "Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ang sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos." Bakit po? Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Inalis niya ang maruming kasuotan at isinuot ang pinakamagandang kasuotan. Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ng kanyang sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas, binihisan niya tayo ng balabal ng katwiran. Isaiah 64:6, "Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi. Gaano man matuwid ang ating mga gawa, ito'y gaya ng maruming basahan." Hindi tayo makakatayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng mga iyon. Dinamitan tayo ng Diyos ng damit ng kaligtasan at balabal ng katwiran na nais sa katuparan ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Roma 3:24, "Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Pinatawad at gayon din ay ginawang matuwid. Binihisan niya ako ng balabal ng katwiran." Ang singsing ay nangangahulugang, "Ikaw ay aking anak." Gaano man karami ang kasalanang nagawa, hindi ito problema dahil ang anak ay nakabalik na. Ang pag-ibig ng kanyang ama ay higit kaysa kanyang kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay sapat upang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan magpakailanman. Alam niyo po ito. Hindi binanggit ng ama ang kasalanan ng anak. Sinabi niya lang, "Ikaw ay aking anak." Juan 1:12, "Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanya
Sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ikaw ay aking anak. Ibig sabihin ng pagsuot ng sandalyas sa kanyang paa, Efesos 6:15, nakasuot sa kanyang sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Mabuhay kang karapat-dapat para sa ebanghelyo. Huwag mo nang iwan muli ang iyong ama. Ito ang kahulugan nito. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito. Nagtatabi sila ng pinatabang guya upang patayin at ihanda para sa mahalagang bisita. Sinabi ng ama sa alipin, verse 23, at kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito at tayo kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito'y patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. At sila'y nagsimulang magdiwang. Ang ama ay maligaya dahil sa alibugang anak ay bumalik at namatay ang guya sa halip na siya para sila'y makapagdiwang. Alam niyo po ba na si Jesus na walang kasalanan ay namatay sa krus gaya ng guya o kordero upang ang mga makasalanan gaya natin ay makabalik sa Diyos Ama at magalak kasama ang Diyos Ama? Walang higit pang biyaya o pag-ibig kaysa rito. Sa verse 20, ang ama'y tumakbo, niyakap at hinagkan siya. Ang Diyos ay iniuunat ang kanyang mga kamay tungo sa mga mapaghimagsik na mga makasalanan. Tinatawag ang kanyang bayan sa buong araw. Hanggang ngayon, iniunat niya ang kanyang mga kamay. Isaiah 44:22, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo, at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin, sapagkat ikaw ay tinubos ko. Iniunat ng Diyos ang kanyang mga kamay sa mga makasalanan, at tinatawag sila upang bumalik. Mayroon po bang ilan dito na hindi pa nakakabalik? Dapat po tayo magmadaling bumalik. Wala pong pag-asa sa mga taong tumatanggi sa pag-ibig ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng dakilang pag-ibig. Kaya sinasabi, 2 Pedro 3:9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Namatay si Jesus sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan at patawarin tayo magpakailanman. At ang Espiritu Santo ay dumating at hinahanap ang mga makasalanan sa pamagitan ng Iglesia, at ang Diyos Ama ay naghihintay. Ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus bilang handog na pantubos, at ipinadala ang Espiritu Santo upang magpatotoo sa katotohanan ito. At ang Espiritu Santo ay gumagawa sa loob ng Iglesia. Ang ama'y naghihintay na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. Ang pag-ibig ng ama ay lubos. Hinakap siya ng walang kondisyon. Hindi tinanong ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang mga kasalanan. Inamin ng anak ang kanyang mga kasalanan, subalit pinatawad na ng ama ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Kaya hindi na nila pinag-usapan pa ang mga kasalanan. Ngayon, tinanggap tayo ng Diyos, isang dakilang biyaya ang ibinigay niya sa atin. Ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Nang iniwan niya ang kanyang ama, siya'y namatay. Nang siya'y bumalik, siya ay nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. Nang tayo ay napahiwalay sa Diyos, tayo rin ay namatay sa ating mga kasalanan. Efeso 2:1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Roma 6:11, gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ba tayo namatay at muling binuhay? Ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. Ang Diyos ay tunay na masaya dahil sa bawat taong naliligtas. Itinuturing niyang napakahalaga sa kanyang paningin ang bawat kaluluwa. Dapat nating ibahagi ang ebanghelyo at gawing masaya ang Diyos Ama sa pamagitan ng maraming mga kaluluwang naliligtas. Dapat tayong makigalak. Marami pong mga naipanganak na Kristiyano sa Amerika, Afrika, sa iba pang bansa o sa Korea. Nang marinig natin ito, tayo nagagalak at nagbigay pasasalamat sa harapan ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi pa dumarating upang magbigay ng pagkakataon para sa mga hindi pa naliligtas.
Ito ang puso ng Ama na nagnanais na walang sino man ang mapahama, kundi ang magsisi. Hindi tayo dapat magpaliban o maging tamad sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga ligaw na makasalanan. Dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya dito. Ito ang bagay na nagbibigay lugod sa Diyos Ama at ito ang layunin ng ating buhay sa mundo. Gaya ng sinabi, awit 18:17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ang layunin ito ng ating buhay ay ang ipangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya sa natitira nating buhay para sa layuning ito. Sa susunod na linggo, magkakaroon ako ng Bible Seminar sa Gwangju Church. Pakiusap, patuloy kayong manalangin para sa akin. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, kahit na kami mga lumayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan at namuhay ayon sa pagnanais ng aming laman at naging mga kaaway ng Diyos, kinahabagan at inibig kami ng Diyos. Kaya namatay ang Panginoong Hesus sa halip na kami at nagdanak ng kanyang dugo at pinatawad kami sa aming mga kasalanan magpakailanman. Kami tunay na nagpapasalamat dahil pinahintulutan mo kaming maunawaan ang biyaya ng Diyos na naging mapagtiis na naghihintay sa pamamagitan ng Church at ng Espiritu Santo at sa pagyakap sa amin ng kamay ng pag-ibig ng Diyos. Naway tulungan kaming mga naligtas ng mahalagang dugo ng Panginoon na gamitin ang lahat ng oras na ipinagkatiwala sa amin ng maayos sa natitirang mga taon ng ating buhay upang makapagligtas ng maraming kaluluwa upang ang kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos ay maibigay. Ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.